Saan naabot ang 21 pesos mo? Corneto? Sabi ng National Economic and Development Authority o NEDA, sapat na daw ang 64 pesos a day or 21.333333 pesos per meal para hindi matawag na food poor ang isang Pilipino. Kung ikaw ang tatanungin, kasya ba ang 21 pesos per meal mo? Magtanong tayo. Kasya ba ang 21 pesos per meal mo? Para sa akin po hindi. Han nga manayday ta. Opo, kasya po. For me is hindi. No sir. No. Bakit no? Anong bibilin mo ngayon sa 21 na yan? Mabalin. Mabalin. Dipindi dyan mangan. Sir, magtatanong lang ako sir. Kasya ba ang 21 pesos mo per meal? Ha? Sabi niya hindi. Alright, so yun nga. Majority ng mga tinanong natin is nagsasabing hindi daw sapat ang 21 pesos per meal. That's why nandito ako para i-challenge ang sarili ko. Wait lang, may script ako. Challenge ang sarili ko at patunayan na ang 21 pesos wait lang ay kasyang-kasya sa pang-araw-araw na pagkain ng isang Pilipino. That's why, let's go! Alright, so dito tayo ngayon sa Bontoc Mountain Province at dito natin isasagawa ang ating challenge. Let's call this challenge the 21 peso NEDA challenge. Simple lang ang challenge na ito. Kailangan ko lang mag-survive ng 24 hours using 21 pesos per meal. Ayun, gano'n lang. Basta hindi lalagpas ng 21 pesos ang meal ko. And let's start dito sa paborito kong restaurant. And let's start dito sa paborito kong restaurant. Una ko ang ginawa ay nagtanong kay ate kung may tig 21 silang pagkain. At as expected, syempre wala. Pero, may pero. Meron silang libreng sabaw pag nag-order ka. So, ang ginawa ko, nag-order na lang ako ng rice na tig 20 pesos at gagawin ko na lang na ulam yung sabaw. So, ayan, sabi ni ate, may 20 pesos na pagkanin. So, meron pa tatirang piso. Ayan. So, ang gagawin natin dito, siyempre, diskarte lang yan, no? Kasi meron sila ditong libreng sabaw. Sabaw ka na lang. Yung ikaw lang yung walang ulam. This is worth 20 pesos. And itong sabaw is libre. So, pwede nang kumain. Diba? Oh, tamang diskarte lang, makakakain ka ng 21 pesos per meal. Sa mga kasama ko, sarap ng pagkain nila, boy. Brunch. But, snack. Hihintayin ko lang itong mata. Actually, busog na ako. Ayun guys, first meal natin. Kanin at sabaw. 20 pesos yan. Ibig sabihin, meron pa tayong natitirang, asan yun? Meron pa tayong natitirang 1 peso. Ibig sabihin, goods tayo. Goods tayo ng umagahan. Umagahan? Agahan? Agahan or umagahan? Okay lang din naman. Parehas lang. Ang ganda ng Tagalog ko. Alright guys, tapos na ako. Second challenge, maghanap tayo ng lulutuin. Alright guys, let's go. To be honest, nabusog talaga ako kahit sa sabaw lang. Maybe dahil marami-rami din yung rice. At samahan ba ng masarap na sabaw? Imasan. Rice na 20 pesos at sabaw na libre. Pwede ka nang mabusog doon. Alright, what's up guys? Ayan, so maghanap tayo ng pwede nating lutuin sa boarding na worth 21 pesos kung meron tayong mga hahanap. Alright? At kasama ko pa rin itong dalawang to. So, wala akong kaplano-plano dito. Pero ang goal ko lang ay kumpletuhin ang agahan, tanghalian at hapunan nang hindi gagastos ng 64 above. At ipakita sa inyo na sa tamang diskarte, makakakain tayo ng tama. A few inches later. Dahil gusto kong subukan kung ano ang mabibili ng 10 pesos na rice, pumunta kami sa isang bilihan ng bigas.
Sa una nga ay medyo napapaisip si Lolo kung ilang kilo o gramo ng bigas ang mabibili ng 10 pesos. Pero kalaunan, ito ang worth ng 10 pesos. Ito yung worth 10 pesos. Sa point na ito, ulam na lang ang kulang. So pumunta kami sa public market para maghanap ng 11 pesos na ulam. Naghahanap kami ng 10 pesos worth na ante ulam. Good luck. Good luck sabi nante. Isang nga pirasong daing. At yun nga, kahit isang pirasong daing lang, di sapat pag 10 pesos lang ang budget mo. Pero buti na lang at may itlog si ante. Kaya yun na lang ang aking binili. Oh, sakto yung naiwan sa'yo. Ay, may itlog kante? Ayun. No choice, egg talaga. And guys, ito ang worth 21 pesos. Let's go to boarding. And guys, lulutuin na natin. Let's go. Worth 21 pesos. Alright guys, tapos na naman akong kumain. That worth 21 pesos. Tapos na naman. Agahan, tapos solve. Tanghalian, tapos solve din. So mamayang gabi na lang ang problema natin. Right. What's up guys? So ayan, gabi na at syempre kailangan natin kumain. So meron akong naisip. Kasi nandito ako sa boarding, meron naman akong mga kasama dito. Ayan sila. Didiskartehan natin sila. Bibili tayo sa kanila ng worth 21 pesos na pagkain. Nakikita ko parang masarap yung binuto nila, so magtanong tayo. Saan naabot ang 21 pesos ko guys? 2 paa. 2 paa? Ibig sabihin 10 pesos yung isang paa? Oo, sige, tatluhin na natin. Hindi, 2 paa talaga sa barbecuehan nga. Isang paa, magkano? 15? 15. What the So ilan yung makukuha ng 21 pesos ko? Tatluhin na natin. Dalawa? Sige, para sa'yo 3. Grabe naman yan. Wala pang kanin yun. Mahal ang inflation rate. Paano na yung rice? Alangan na ito lang. Okay lang yan, gabi naman. Bili ka na lang ulit ng 10 pesos. Mas no rice diet ka na lang. Hindi pwede yun kasi 21 pesos yung budget ko. Dapat mayroon na akong rice dito tapos May tutong kami. Bigyan na lang siya piso. Huwag ka lang rice. kumain ng rice, wala ka namang itatama. ayun rice. Rice is ganito lang. O ano ba yan? 1 peso. 1 peso. Oh, 1 peso. Hindi nga to. Oo, kahit candy 2 pesos. Ha guys, so mabibili ng 21 pesos ko dito sa boarding is 3 paa, tapos isang kutsarang kanin. Anong klase? At yun nga, sa 21 pesos ko, nakabili ako ng 3 pirasong paa ng manok at isang kutsarang kanin mula sa mga boardmates ko. Ba naman tong mga to? Ang tatamot. So ayan lang guys, ganun lang dumiskarte. 21 pesos or 64 pesos within 1 day, pwede ka nang mabuhay dyan, boy. Tamang diskarte lang talaga. Pero real talk, kung gugustuhin natin at sa tamang diskarte, pwede tayong mabuhay sa isang araw with a budget of 64 pesos. Pero, may pero, alangan naman na laging limitado ang ating kinakain. Kaya para sa akin, 64 pesos a day or 21 a meal is not enough. Alright, so yan po guys, no? This video is just an experiment at syempre for entertainment purposes na rin po. Ito yung mga complete statement ng mga tinanungan natin. So, tignan nyo na lang. Kasya ba ang 21 pesos per meal mo? Para sa akin po hindi. Bakit hindi? Kasi fried chicken yung inuulam ko eh. Magkano ba ang fried chicken? 40 pesos na yun eh.
40 pesos. Han nga manay reta ta uray tinapay lang siguro ti mabaling nga magatang na o 5 drinks na para karo pa sinungata mga kayat ngat nga mangikwa iti makan reta 21 pesos lang. Thank you sir. Kurang data ada yun no nung kanyak kete ano kanan tako nanangikan Ado kanina. ado ti kanina di kurang nga ada yun data. Opo, kasya po. Asya. Okay. Bakit? Siyempre, I'm thrifty, so hindi ako masyadong magastos. So 64 pesos in one day is okay. Kasya ba ang 21 pesos per meal mo? For me is hindi kasi siyempre nursing student ka, kailangan mong kumain ng tama and maayos para yun. No, sir. No. Bakit no? Hindi naman po kasya. Pero for rice po, okay lang. Without, Yun lang. yes po. Anong bibilin mo ngayon sa 21 na yan? Example lang rice, magkano ngayon ang rice? Isang pan lang. 20 nga no? Oo. Wala ka ng ulam doon, di ba? Di po. Pwede pa siguro merinda yan. Merienda. Merinda pwede. Merienda. Ngunit yung meal, oh, come on. Sino mang nagsabi doon? Common sense naman. Siguro hindi na kumakain sa labas yan o sa mga palengke o dito sa mga karinderya. Hindi nila alam sinasabi nila eh. Mabalin. Mabalin. Dipindi kayo mangan. Ano ko na ni bongbong pala. Ano eh. Awan tilip. Okay. Di lang ulo. Di lang Mabalin man di siya may sa kilo 3 times yung mangan. Sobra pa nila eh. Nung kasano nga din sida. Oo. Bakay, ganun. Asin. Sin. Yeah, target. Tapi kan sugar. Ito kayo survival lang. Survival talaga. Sir, magtatanong lang ako sir. Kasya ba ang 21 pesos mo per meal? Ha? Oh, sumagot. Sabi ko sa'yo. Sabi niya hindi. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, sasagot yung mga yun. Sabi niya, hindi.